Nang pumanaw ang asawa ni Aling Winnie ay siya na ang bumuhay sa nag-iisa nilang anak na si Gio. Lahat ng alam niyang trabaho ay ginagawa niya, maging pagiging labandera ay pinasok niya. Mahigapang lang ang anak. Wala naman siyang naging problema rito dahil masunurin ito at napakasipag mag-aral. Lumaking matalino si Gio at palaging nangunguna sa klase, kaya walang pagsidlan ang kasiyahan ni Aling Winnie. Lahat ay gagawin niya para maitaguyod sa pag-aaral ang pinakamamahal na anak. Kahit hating gabi na ay nagagawa pa rin niyang isubsob ang sarili sa paglalaba at pamamalansya ng mga damit. Naku, anong oras kaya ako matatapos sa mga ginagawa ko? Ayos lang, para naman ito kay Gio. Para may pambayad siya sa matrikula bukas. Bulong ni Aling Winnie sa kanyang isip. Maya-maya ay tinawag siya ng anak. Inay, sigurado po bang may pambayad ako bukas sa school? Tanong nito. Oo naman anak, kaya mag-aaral ka lang dyan. Si nanay na ang bahala sa lahat. Sagot niya. Sisiguraduhin niya na may maibabayad ang anak sa eskwelahan. Malaki ang tiwala niya rito dahil ang anak niya ay may ambisyong maging titulado sa kabila ng kanilang pagiging mahirap. Kinaumagahan ay nakuha na ni Aling Winnie ang kabayaran sa buong araw niyang paglalabada at pamamalansya. O anak, ito na ang pambayad mo sa matrikula mo. Wika niya sabay abot ng pera sa anak. Salamat inay, hayaan niyo kapag nakatapos ako sa pag-aaral at nakakuha ng magandang trabaho, buhay reyna ka na. Iiwan din natin ang mabaho at maruming lugar na ito, sabi ni Gio. Sapat na sa akin ang makatapos ka anak, yun lang at maligaya na ako, tugon ng ina. Dumating ang araw at nakapagtapos na sa kolehiyo si Gio. Maluwalhating nairaos ni Aling Winnie ang pag-aaral ng anak. Salamat po Diyos ko. Ito na ang simula ng pagtupad niya ng kanyang mga pangarap. Sambit ni Aling Winnie sa isip habang pinagmamasdan ang pagtanggap ni Gio ng diploma. Dahil sa aking talino, ay agad na narating ni Gio ang minimithing ambisyon. Kahit wala pang isang taon sa pinapasukang kumpanya sa Makati ay napromote agad ang lalaki. Mabilis na narating ni Gio ang tuktok na nasa sobrang tayog ng lipad ay ayaw na niyang tumingin sa ibaba. Pati ang kanyang ninang si Aling Winnie na tumanda na at humina na ang katawan, dinapuan pa ng karamdaman ay nagawa rin niyang kalimutan. Mula nang lumuwas sa Maynila ay hindi na niya binalikan ng ina sa probinsya. Ang tanging nag-aalaga kay Aling Winnie ay ang pamangkin at ang asawa nito. Wala pa bang balita ang asawa mong si Carlos kung nasaan ang anak ko, Maita? Tanong ng matanda sa pamangkin. Wala pa po, Chang. Huwag po kayong mag-alala. Isang araw ay may matatanggap din tayong balita kay Gio. Ang mahalaga ay gumaling kayo. O, humigo po muna kayo ng mainit na sabaw. Wika ni Maita. Hindi na napigilan ni Aling Winnie ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga mata. Paano na kaya ako kung wala kayong mag-asawa? Salamat iha. Tugon ng matanda sa namamalat na boses. Huwag ninyong alalahanin yun, Chang. Sino pa po ba ang magtutulungan? Basta't ipahingan nyo ang isip at katawan nyo para gumaling kayo. Naluluha na ring sambit ni Maita sa tiyahin. Ngunit, sadyang ginupo ng karamdaman si Aling Winnie. Nang sumunod na araw ay bigla na lang itong initake sa puso kaya dinala ito sa ospital. Nang mga sandaling iyon ay nagpapakasaya naman si Gio dahil araw din iyon
ng kanyang kasal sa babaeng anak ng kanyang boss. Walang kaalam-alam ang lalaki na nasa ospital ang sariling ina at nag-aagaw buhay. Makalipas ng ilang linggo ay nalagpasan ni Aling Winnie ang atake sa puso. Ngunit sabi ng doktor, sa susunod na atakihin siya ay baka ayun na ang kanyang maging katapusan. Sa pagaling ng matanda ay isang magandang balita ang sumalubong sa kanya. Chang, nahanap na po ni Carlos si Gio. May nakapagsabi raw po sa kanya na nagtatrabaho ang inyong anak sa isang malaking kumpanya sa Maynila at ubod na raw po ng yaman, sabi ni Maita. Talaga? Salamat sa Diyos at makikita ko na ang anak ko. Masayang sagot ng matanda, sabik ng muling makita ang nawalay na anak. Kahit nangihina pa, ay pinilit na bumiyahin ni Aling Winnie kasama si Maita para marating kung nasaan si Gio. Ang totoo'y nalagpasan nga ng matanda ang sakit nito sa puso, ngunit naparalisa naman ang kalahati ng katawan niya. Ngunit kahit hirap na dalhin ang kalahati niyang katawan, ay narating pa rin niya kung saan nakatira ang anak, na ang pananabik na muli itong makita ang nagbigay lakas sa kanya. Hindi ba tayo nagkamali, Maita? Napakalaking bahay naman ito at mukhang may kasayahan pa sa loob. Tanong ni Aling Winnie sa pamangkin. Hindi po, Chang. Ito na po ang bahay ng anak niyo. Malamansyon di po ba? Totoong mayaman na siya ngayon, sagot ni Maita. Nagtangkas silang pumasok, ngunit agad silang hinarang ng gwardya. Hoy tanda! Bawal mamalimos dito. Labas, labas! Sigaw ng lalaking gwardya. Teka lang, sandali lang. Ibig ko lang namang makita at makausap si Gio, tugon ni Aling Winnie. Nang biglang lumabas ng bahay si Gio. Anong ingay ito? May pagtitipon kami sa loob. Hindi natapos ng lalaki ang sasabihin nang makita ang ina. Aba, ang inay! Naku, malaking kahiyan ito. Ayokong malaman ng aking mga binan na galing ako sa hirap. Bulong niya sa sarili. Kaarawan ng kanyang misis at nasa loob ng kanilang bahay ang mga magulang, kapatid at ilang kamag-anak. Tuwang-tuwa naman si Aling Winnie nang masilayan ng anak. Gio, anak ko, malakas na sambit ng ina. Anak? Tinawag ka pa talagang anak ng pulubing ito, Sir Gio? Hindi na nahiya? Tatawang-tawa, sabi ng gwardya. Mas lalong pinagpawisan si Gio nang lumabas rin at lumapit sa kanila ang kanyang asawang si Milen. Agad siyang dumukot ng pera sa bulsa. Sino siya, darling? Tanong ng babae. Ha? Wala. Pulubi lang, darling. Namamalimos lang. O ito, tanda. At umalis ka na. Naabala lang kami pati na rin ang mga bisita ko. Hayag ng lalaki. Nang maiabot kay Aling Winnie ang pera, ay dali-daling pumasok sa loob ng bahay ang mag-asawa. Parang nalagutan ng hininga ang matanda sa inasal ng kanyang anak. Kahit si Maita ay hindi nakapagsalita, hindi ito makapaniwala na masasabi iyon ng isang anak sa sariling ina. Diyos ko, bakit mo nagawa ito sa akin? Anak, bakit? Hagulhol ni Aling Winnie. Wala nang hihigit pang sakit sa nararamdaman ngayon ni Aling Winnie. Harap-harapan siyang ipinahiya ng anak na minamahal niya at itinaguyod. O ano pang hinihintay mo, tanda? Nakapanlimos ka na, di ba? Umalis ka na rito, kundi ay papahuli kita sa pulis, pati ang babaeng kasabwat mo. Pananakot pa ng gwardya sabay turo kay Maita. Biglang nahimasmasan si Maita sa ginagawang pamamahiya ng lalaki. Oo na, aalis na kami, wala kang galang sa matanda. Sigaw niya
sa kainakay na palayo ang tiyahin. Masamang-masama ang loob ni Aling Winnie na magbalik sa probinsya. Nang sumunod na araw ay nagulat na lamang si Maita nang madatna ng tiyahin sa kama nito na wala ng buhay. Inatake ulit sa puso ang matanda sa sobrang hinanakit sa anak. Napansin din ng pamangkin na hawak-hawak pa rin ng matanda ang perang ibinigay ni Gio. Agad na niyang ipinaalam ni Maita kay Gio ang nangyari at nang pumunta ito sa burol ng ina ay usap-usapan siya sa mga kapitbahay at kaanak nila. Ano bang klaseng anak yan? Yumaman lang, naging walang kwenta ng anak sa ina. Kakahiya, sabi ng isang kapitbahay. Kung ako niyan, itatakwil ko na yan. Walang utang na loob. Saad pa ng isa pa. Dinig na dinig ni Gio ang mga sinasabi ng mga ito, ngunit tinanggap niyang lahat ng iyon dahil sa laki ng kasalanan niya ay tama lang na insultuhin siya ng mga taong naroon. At nang silipin niya ang ina sa kabaong ay doon na siya bumigay. Kahit pa lumuha pa siya ng dugo ay hindi na niya maibabalik ang buhay ng ina. Anumang kayamanan ang mayroon siya ay hindi nito matutumbasan ang mga sakripisyo at pagmamahal sa kanya ni Aling Winnie. Huli na para magsisi. Wala na ang babaeng siyang pinagkakautangan niya ng lahat-lahat sa buhay niya. Para saan pa ang pinaghirapan niyang ambisyon kung ang kapalit pala niyon ay isang luksang tagumpay.